A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 135 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is April 14, 2026 and yung devotion natin ngayon ay patungkol sa death of King David. So dito ay pumanaw na po siya. But ito yung maganda sa ating tatalakayin ngayon is yung summary ng kanyang buhay, yung mga ginawa niya or yung nangyari sa buhay niya. And for our scripture for today, ito ay matatagpuan natin sa 1 King chapter 2 verse 10 to 12. And it says, Then David rested with his ancestor and was buried in the city of David. He had reigned 40 years over Israel, 7 years in Hebron and 33 years in Jerusalem. So Solomon sat on the throne of his father David and his rule was firmly established. So itong si David ay naging foundation ng magandang pamamahala or throne netong yung anak niyang si Solomon. So para naman sa katuruan natin, it is again the summary of David's life. Unang-una, David was a man of faith who successfully led Israel. Bible show us even from his teenage era, he has a very strong faith to God. And in his fall, he kept himself humble to God kahit na nakagawa siya ng pagkakamali. Doon nga sa kay Bathsheba and Uriah, ay naging tapat siya sa Diyos. Binaba niya yung sarili niya sa harapan ng Diyos. And strong faith lead to success. It is not thinking about what I can do. Ito yung mga moment na kaharap niya si Goliath. Hindi niya tinitingnan yung sarili ng lakas, but tinitingnan niya yung kakayahan ng Diyos. Tinitingnan niya or sinasabi niya what God can do. Si David hindi nakatuon sa sariling kalakasan. And that teaches us a strong faith na kung tayo nakatuon tayo sa kalakasan ng Diyos, sa kanyang gawin na kayang gawin ng Diyos ay talagang malayo ang ating mararating. Kaysa kung sa sarili lamang nating ang kakayahan, sa sarili nating lakas, talino, baka isang hakbang pa lang tayo ay ayaw na natin agad or limitado lang kasi ang meron tayo kapag nagnanangan tayo sa sarili nating kakayahan. And, and otherwise, kung sa Diyos natin ito inire-rely, kung tayo nagiging dependent sa Diyos ay talagang magsasucess tayo. Hindi man natin maisip kung paano pero ang Diyos na plano niya na ang lahat. And pangalawa, David was imperfect. Hindi siya perpekto katulad ng iniisip ng iba sa mga novel. That is why yung Bible is not a novel. Hindi siya written in fiction way. Kasi pinapakita kahit yung mga hindi magandang nagawa ng bawat character sa Biblia. Bible did not highlight only the good works of prominent character katulad ni David. Again, David was imperfect. Marami siyang nakakahiyang nagawa. Yet, he remained a man after God's own heart. Ibig sabihin, tapat sa Diyos. Gustong sinusunod yung kalooban ng Diyos, kung ano yung nasa puso ng Diyos. And this is not a choice. Hindi yan, this is not a choice by God. Hindi ang Diyos ang nagde-decide kung sino yung kanyang susunod sa kanya, but it is our choice kung susunod tayo sa kanya. Meron tayong free will. But David himself, ayun nga, again, being a man after God's own heart is not a choice by God, but a David himself. Kaya naging standard siya ng maraming Israelita. And again, David was imperfect, yet he remained a man after God's own heart. And pangatlo, David was a great composer who wrote of Psalms, most of the Psalms. And this is the contribute na talagang nakatulong even up to our generation na mag-worship at mag-pray. Paano mag-pray sa Lord? And application, paano ba natin to ma-apply sa ating mga buhay? Number one, prioritize God above all human relationships. So si David talagang may strong relationship siya sa Diyos. Like King David, every Psalms he wrote wholeheartedly written for God. Pagmamahal talaga sa Diyos yung pinapakita niya sa mga kinumpos niyang kanta at poetry. And so we too, if we sing from the heart. Whatever we do it for the Lord as your top priority. Ang Diyos palagi ang above in everything. And pangalawa, press on and move beyond your mistakes.
Alam ng Diyos na hindi tayo perpekto, alam ng Diyos na nagkakamali tayo. And so, pinapatawad tayo ng Diyos. Kaya nga napakahalaga na kilala natin ang karakteristik ng Diyos. Press on means move forward. Kahit gaano pa kabigat o nakakahiya yung mga kasalanan natin sa harap ng tao, move beyond in our mistake. Ayan ang mas maglalapit sa atin sa Diyos. Moving forward to Him, hindi moving palayo sa Diyos. Dahil kay Jesus Christ, there is always a brand new start. And pangatlo, praise God at all times and in every situation. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, dapat sinasamba natin ang pangalan niya, pinapasalamatan natin siya dahil yung mga pagsubok, hindi lang yan basta parusa. Meron niyang aral na ibinibigay para sa atin or even a growth for us. And in high or in low situation natin, season natin, praise God. Yes, in every situation. And now, para naman sa ating discussion, ano ba yung reflection rather, ano ba yung pagnilay-nilayan natin ngayong araw? It is, why should we not allow our failure to stop us from pressing on and finishing the race? And before we finally end, let's have a short closing prayer and let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you even on this situation, Lord God, na may mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon. Itinataas namin ang iyong ngalan, Panginoon. Sapagkat hindi mo kami iniiwan mag-isa, Panginoon. Bagkus sinusuplayan mo kami ng inyong karunungan, kalakasan, Lord God, at kahit yung mga pangangailangan namin, Panginoon. Panginoon, salamat dahil napakabuti mo at hindi iyon nagbabago. Salamat dahil hindi mo kami iniiwan, Panginoon, at tinuturuan mo pa kami, Panginoon, kung paano namin itutuwid ang aming mga sarili sa inyong harapan. Panginoon, salamat sa pagpapatawad mo, walang humpay. Salamat sa bawat biyaya, Panginoon, at Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Hindi kami perpekto, Panginoon, at padalas pa nga, Panginoon, ay nakakalimot sa inyo. But Panginoon, please don't or never forsaken us, Lord God, and we know you will not do that, Lord God. Thank you again, Lord God, dahil ikaw ang aming Diyos na buhay, Panginoon, na hindi kumakalimot sa inyong mga tao, Panginoon. Maraming salamat sa bawat biyaya, Panginoon. Ikaw nawa ang siyang palagi manguna, madakila, at magliwanag sa aming mga daraanan. And we pray all of this in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa, and I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.